Noy Gatchalian. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Sige po, isang malakas na palakpak para sa Panginoon. Thank you, Jesus. Sige po, makakaupo na po tayo. Grabe, tersera si Pastora Ivy. Ako po, medyo magmiminor po ako ngayon, ha? Makakahinga po kayo, babalik ulit tayo mamaya, ha? Mas matindi po yung kasunod natin. Grabe, punong-puno tayo. Thank you, Pastora Ivy. Wow. This is a wonderful and powerful message, okay? So, usapang puso lang muna tayo, no? Usapang puso lang muna tayo. Tanungin niya po yung katabi niyo po, kumusta ang puso mo? Kanina po, kontik na talaga akong atakihin sa puso. Talagang grabe, no? Sarap pakinggan ni Pastora Ivy in 30 minutes. Sermon series na yun, eh. Napagkasya niya, grabe, ang galing po, no? So, ay, ba't napunta na dyan, ano po? Okay, alam niyo po, nung bata-bata pa ang puso natin, punong-puno ng pangarap, punong-puno ng gusto sa buhay. Mga age 20 daw po yan, batang-bata ang puso natin. Gusto kong gamitin ng Panginoon, gusto kong maranasan ng aking pamilya ang pagbabago. Ang dami nating gustong gawin sa buhay. Kaya lang nasaan na yun? Paglipas daw po ng panahon, dahil sa maraming pagsubok, piling mo, pinagtulungan ka ng buhay, parang unti-unting nawawala, namamatay, natutulog, yung dati, grabing apoy at pangarap sa puso natin. Hindi ko alam po kung sino yung nakaka-relate. Yung parang nag-aapoy ka, pero nung dumating ang pagsubok, parang kinorner ka, pinatahimik ka, dyan ka na lang, huwag ka nang kikilos. Dating nag-aapoy yung katabi mo, anong nangyari? Alam niyo po, meron daw pong part sa puso natin, ang tawag daw po doon is one-third, the ability to hope, to believe, to dream. Iyan daw po yung namatay sa atin nung dumating yung maraming pagsubok, mga disappointment sa buhay, betrayal, maaring inalisan ka ng mga leaders mo. Hindi, I don't know exactly kung ano yung ministry natin, pero definitely nasaktan ka. Kaya may part sa puso natin na natutulog, na namatay, na kailangang buhayin, kailangang gisingin sa gabing ito. Sabihin niyo po sa katabi niyo po, saktong-sakto para sa iyo to. Mga kapatid, hindi ibig sabihin naglilingkod ka, nag-aapoy ka pa. Yeah, hindi ibig sabihin naglilingkod ka, naroon pa rin yung mga pangarap mo. Marami po sa atin marahil, survival mode na lang. Kahiyaan na lang. Ang sarap ng mag-quit, ang sarap na mag-resign. Pero, hindi yun ang calling natin eh. Never na tinawag tayo na umatras, sumuko, at i-give up ang laban. Kaya again, grabe yung pinagandaan nito ng Life Church, 43 years. Pagkatapos, maybe this is your divine moment, sasayangin ba natin yung pagkakataong ito na walang mangyari sa puso at buhay natin ngayon? O lahat ng gusto may mangyari, pumalakpak ng malakas para sa Lord. So, let us discuss, wake up your desire again. There is no transformation na hindi nagsisimula sa desire. Iyon lang muna, gustuhin mo lang muna. Gustuhin mo lang muna sa puso mo yung idea, makakabalik ako, magagawa ko uli ito, maaapakan ko uli ito. Kung walang iyak ng puso, walang uncommon favor. Kung walang sigaw ng puso, wala tayong makikitang dakilang bagay para sa Panginoon. Kilala niyo po si Bartimaeus. Si Bartimaeus ay isang bulag na
sa totoo lang po hindi naman siya talaga inborn na bulag. Maaring na aksidente po siya, di natin sinabi sa Bible, di nakalagay yan. Pero ang pagkakasabi kasi sa ibang translation, binalik muli ng Diyos yung kanyang paningin. Nakakilala po ba kayo mga dati nag-aapoy, ngayon wala na? Nakakalungkot yung mga kwento. Alam mo, kami nagsimula dyan nasaan po kayo ngayon? Mga dating maapuyan, mga dating buhayan, mga dating grabing may gustong gawin sa Panginoon, nasaan ka na? Mga dating nasa harapan, bakit nagtatago ka ngayon? Bakit ang tahimik mo ngayon? So, ito po yung sinasabi natin ngayon mga kapatid. Katulad ni Bartimaeus, we believe may makikita tayo, may mabubuhay muli sa atin. Basahin lang natin ang passage na ito. Hallelujah. At dumating sila sa Jericho, habang nililisan niya ang Jericho, tingnan niyo po yung passage na yan. Kapapasok lang, umalis na. Ang bilis talaga ni Mark, nagmamadali Kasi na-influensyahan siya ni Peter, full of action. Kapapasok lang, umalis na. Kasama ang kanyang mga alagad at ng napakaraming tao, isang pulubing bulag si Bartimeo na anak ni Timeo ay nakaupo sa tabi ng daan. Nasa roadside lang po, namamalimos. Tingnan natin to. Nang marinig niya na iyon ay si Jesus na taga Nazaret, nagsimula siyang magsisigaw at magsabi, Jesus, anak ni David, mahabag ka sa akin. Again maraming tao, maraming sumusunod, maraming mga alagad, marami ring mga pulubi, pero ang na-mention lang, si Bartimaeus lang ang may sigaw that time. So anong matututunan natin kay Bartimaeus? Number 1 is this, wake the desire again. Pwedeng lumaban si Bartimaeus, walang nangyari. Pwedeng naghangad pa rin siya, walang nangyari. Maaring natulog din. Maaring dumating din yung pagkakataon na parang tinanggap na ni Bartimaeus, mamamatay na lang siya sa tabi ng daan, nanghihingi ng awa, kinakaawaan, at laging dinadaan-daanan lang. Do you think yan ang plano ng Diyos? Dinadaan-daanan ka lang? Do you think ito po yung plano ng Diyos sa atin? Kinakaawaan? Naniniwala po tayo na nilikha tayo ng Diyos, hindi lang may purpose, kundi may dangal sa buhay na gusto ni God i-represent natin si Jesus, lalo na sa mga taong walang pagkakilala sa Diyos. Can I hear amen? So, wake the desire again. May sigaw pa ba ang puso mo? Katulad ni Bartimaeus, tingnan niyo po, simpleng tanong, bakit sumigaw si Bartimaeus? Mga kapatid, ang bulag, nagsasalita po. Kasi ang picture kalagnam ng bulag, kala natin comatose, alam mo ganun? Ang bulag, lumalakad din po yan, bulag lang siya. May kamay siyang gumagalaw, may paa siyang lumalakad. Hindi naman nabulag yung puso niya So kahit ganon ang sitwasyon niya, pwede pa rin siyang lumaban, may magagawa siya. Tingnan natin to. Ang sarap-sarap lang nitong maunawaan, okay? Yung idea na, sige, next slide tayo. Okay? Kahit hindi ibig sabihin na bigo ka, nasaktan ka, mananahimik ka na lang sa buhay. Sino na po nakatuklas ang bigat-bigat ng ministry? Pero ang daming gusto magpastor kasi pogi daw sa harapan. Hindi ba? Pero pag nakita mo ang ministry, the price of loving people, hindi ka pwedeng hindi masaktan. Hindi ba? Kaya tayo mga naglilingkod sa Panginoon, hindi po natin inaalis. Talagang maraming laban ng buhay. Kaya pag sinabi mong may problema sa ministry, hindi lang ikaw. Tayo po yan kahit saan ka pumunta. Ang Life Church po ba na may problema din? Horizon, hindi. Perfect ang Horizon. Perfect. Grabe. Again, nagkakaunawaan tayo. Nasasaktan ka ngayon, nasasaktan ka ngayon, nabibigatan ka.
pero hindi dahilan yan para ka manahimik. Hindi dahilan yan para hindi ka mangarap. Hindi dahilan yan para i-give up mo yung mga panalangin mo dati na sinisigaw sa Panginoon. Sino rito yung may malaki kang pinagpe-pray, hindi mo na pinagpe-pray? Sino rito yung may pangarap pero hindi mo na pinapangarap ngayon? Hindi po dahilan ang mga bagay na yan. How about this one? Tingnan lang natin to. Kahit hindi mo pa nakikita ang sagot, pwede kang sumigaw ngayon. Kaya nga salamat meron tayong mga gatherings na ganito na pwede muling mabuhay ang ating mga pangarap at mga panalangin na ninanais po natin sa Panginoon. Katulad ni Bartimaeus, nung sumigaw po siya, hindi pa siya magaling. Hindi pa siya nakakakita. Pero ginawa niya yung kanyang magagawa. Matatanggap ko, hindi ka ganun kasikat, hindi ka ganun kagaling. Pero laban naman. Huwag ka namang konting bagay. Sumusuko po tayo. Amen po ba tayo doon? Huwag nating sanayin sa madali ang ating buhay. Hallelujah. Thank you, Jesus. Nang marinig niya iyon na si Jesus na taga Nazaret, nagsimula siyang magsigaw, Jesus, anak David, mahabag po kayo sa akin. At sinaway siya ng marami na siya'y tumahimik. Lalo po siyang nagsisigaw, anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Tingnan niyo po ito Nagtuturo ba si Jesus that time? Lumalakad lang. Bakit siya sinaway? Hindi naman nakaka-istorbo si Bartimaeus Bakit siya sinaway? Alam niyo po may mga taong ayaw kang nangangarap. May mga taong hindi natutuwa sa gusto mong gawin para sa Panginoon. Gusto kang patahimikin. Kaya niya, amen. Totoo po yun. May mga bagay na gusto kang gawin sa Panginoon. Naku tandaan mo na po yung letter A natin, always expect resistance. Kaya alam niyo po yung mga nakakaranas ng struggle, yan ang may mga gustong gawin sa buhay. Yung mga nasasaktan pero hindi tumitigil, alam niyo po, hawakan na natin yan. May ginagawa ka kasing maganda. Sino rito yung nasa bisyo ka gumawa ang kaaway? Yung papunta kayo ng inuman, gumawa ka away, di tuloy na tuloy inuman namin. Pero ba't pagpapunta ka sa church, pag may gusto kang i-commit sa Panginoon, o ilan yung nakatuklas, habang lumalapit ka sa Diyos, matindi talaga ang laban. Amen. Iyon po talaga ang buhay. Huwag na tayong magtaka. Always expect resistance. Okay? Sabihin mo sa katabi niyo po, hindi ka hadlang. Alam mo, may isang bagay din po akong tinatanda, nakakatuwa. The pushback you feel might mean you're close to breakthrough. Yung sobrang bigat, yung talagang aayaw ka na isa na lang. Sabi nga natin, isa na lang. Yung nakita kayo sa jeep po, isa na lang aalis na, ayaw pang dumating yung isa, nakakainip. Yung may sumakay sa elevator, isa na lang ang prayer mo, huwag sanang mataba. Isa na lang, meron dito, isa na lang, bibigay na. Pero yung isa na yon ay palatandaan na malapit na ang breakthrough na inaasahan mo. Na kung sumuko ka, hindi mo matatanggap yung uncommon favor. Anong matatanggap mo kung ayaw ka ng ayaw? Iwas ka ng iwas. Tago ka ng tago. Napakagaling ng leader niyo po, si Bishop Ancho. Si Kuya Ancho, pag nag-challenge, kala mo mamamatay ka na Yung lagi kang dadalhin sa nenervyusin ka. Minsan tatapikin ka, Loy, ikaw magsalita. 5 minutes na lang, kuya. Ako ba talaga? Pero mo, dinala tayo po sa London. Hindi nga, nahirapan niya ako mag-English. Okay lang sana kung puro speaking in tongues. Pare-pareho tayo. Dali lang yan. So my point is, huwag kang naiinis sa mga taong tinutulak ka para lumabas ang galing mo at husay. Walang lumalabas na magaling at maganda sa madadaling bagay. Can I hear amen? Ang hirap kaya mag-release ng tao, pero doon lalabas yung galing mo.
Ang hirap kaya ng mga challenges po talaga na pinagagawa ni God. Wala naman ako nakitang madaling pinagagawa ni God. Lahat ng pinagagawa niya mahirap. Pero mga kapatid, may kausap ako ngayon na isa na lang bibigay ka na. Huwag kang susuko. Ando na ang breakthrough mo. Malakas na palakpak ibigay natin sa Lord. Hallelujah, hallelujah. Tumigil si Jesus at sinabi, tawagin niyo siya. Tinawag nila ang lalaking bulag na sinasabi sa kanya, matuwa ka, tumayo ka, tinatawag ka niya. Pagkahagi sa kanyang balabal, nagmamadali siyang tumayo at lumapit kay Jesus. Tingnan mo yung mga taong ito na sabi kanina, huwag kang maingay. Ngayon sabi naman, lakasan mo ang loob mo. Ito mga taong ito. Minsan yung mga nakadikit kay Lord, yun ang malalaking problema eh. Ano ba grabe, no? Hoy, tumigil ka! Hoy, tinatawag ka daw, lakasan mo ang loob mo, ha? So mga kapatid, we believe, ano po, the idea lang is this, ano po, bakit huminto si Jesus? Ang tiyaga ni Bartimeus. Hindi pwedeng hindi pansinin ng Diyos ang sigaw ng puso mo. Hindi ba pakikinggan ng Diyos ang mga panalangin araw at gabi? Yung mga paglilingkod mo na ang layo ng pinupuntahan mo, pababayaan ka ba ni God? Hey, kahit hindi ka masyadong nasusuportahan pero hindi ka tumitigil sa paglilingkod. Yung dapat sana feeling mo matagal ka nang naipromote pero nasa likod ka pa rin, pero okay lang yun. Ang mahalaga, naglilingkod tayo sa Panginoon. Amen? So, ang sunod nating bagay, ano po, sabi, anong ibig mong gawin ko para sa iyo? Sabi ng bulag, ibig ko pong muling makakita. Ibig kong muling makakita. So, tingnan natin po, ano, name what you want. Hindi pwedeng gusto lang ng Diyos, kailangan gusto mo din. Gusto ko ng Diyos pagalingin, pero kailangan gusto mo din. Gusto kong iangat ng Panginoon, pero kailangan gusto mo din. Hindi pwedeng puro sa Diyos. Gusto ng Diyos baguhin ang Palawan. Dapat gusto mo din. Amen? Name what you want. Name what you want. Hindi napipikon, naasar ang Diyos sa malalaki mong panalangin. Ang nakakainis nga yung mga ang liliit na panalangin. Lord, panload nga. Lord. Cellphone niya maganda, kaya kang bigyan ni Lord. Load pa. Kakapikon kaya yung ano po, no? So mga kapatid, lakihan natin yung panalangin natin. Be specific. At naniniwala tayong si Lord pa rin ang magbibigay nito. Hindi sinabing kapal ng mukha mo, ha? Never po. Never na-intimidate si God sa laki ng panalangin natin. At gustong-gusto nga ni God, nagre-reflect sa panalangin natin yung pagkakilala natin sa Diyos. Napakalaki ng Diyos. Napakagaling ng Panginoon. Come on, yung mas malakas pang palakpak ibigay natin sa Panginoon. Hallelujah, hallelujah. When your deepest desire is to please God, your want becomes stronger than your fear to change. Totoo naman po talaga, mahirap magbago. Nakakatakot nga po yung mas magbago kasi may gagawin ka. Meron kang aapakan na hindi mo pa naaapakan. Pero kapag ang naisin mo ay patungkol sa Panginoon, anything na alam mo makapag-honor kay God, even yung takot ay hindi makaporma kasi love mo si Jesus. Amen? Ayaw mong tumayo, natatakot ka, pero dahil kay Jesus, nakakatayo ka. Amen? Kahuli-hulihan mong pwedeng ibigay, pero dahil love mo si Jesus, you are willing to give pagpara sa Panginoon. Amen? Yung katabi mo, pwede mo nang ialay sa Panginoon. Ano po? So wake up your desire. Always expect resistance. Ano po? And name what you want. Hallelujah. Basahin natin ito po. No? Pagkahagis ng kanyang balabal, nagmamadali siyang tumayo at lumapit kay Jesus. Again, hindi pa siya nakakakita nito. Hindi pa bumabalik yung kanyang paningin.
Yung balabal ho pala dyan, wag naman interpret agad natin, kasalanan, anumang bumabalakid sa atin. Okay lang din naman yun, pero ang balabal is security blanket ni Bartimaeus. License yan para siya kaawaan. Legit na pulubi si Bartimaeus. Kaya nung hinubad niya yung kanyang balabal, ibig sabihin lang, pwedeng mawala siyang pagkakataon na hindi na siya mamamalimos, pwede siyang mawala ng security. Pero si Bartimaeus, alam niyang may mas maganda pa dito. Kapag dumaan si Jesus, laging may mas maganda. Amen? Huwag kang matakot ibigay ang hinihingi ng Diyos. Wala akong nakitang hiningi ni God sa iyo na pinalitan ng pangit. Kayong asawa mo, huwag mo ibibigay. Siya lang talaga yan, pinakamaganda. So my point to you is, maaring china-challenge ka ni God na ibigay ang mga bagay na kung saan kala mo okay na. May mas maganda pa dyan. 43 years of Life Church, may mas maganda pa dito. Amen? May mas maganda pa dito. Laging ang gawa ni God, paganda ng paganda, pabuti ng pabuti, paayos ng paayos. Sana na nakita na po natin ang mga bagay na yan. Hallelujah. Abot Kuya Ancho, 9 minutes na lang. Humaya sa kanya, sinabi sa kanya ni Jesus, humayo ka, pinagaling ka na yung pananampalataya. Agad na nagbalik ang kanyang paningin at siya'y sumunod sa daan, sa kanya sa daan. The biggest blessing in this passage ay hindi yung makakita siya, kundi yung dating nasa tabing daan ay nagkaroon ng bagong direksyon. Hindi lang vision, kundi direksyon. Kailangang may maayos muna sa puso bago tayo may makitang magandang bagay para sa Panginoon. Amen? Hallelujah. So lastly is, we need to throw off the old and take the new. Willing sana tayo na alisin yung mga dating tayo, mga dating na-accomplish natin, mga dating naabot natin, upang apakan at tanggapin ang mga bagong bagay na nais gawin ng Diyos sa ating buhay. Amen po ba tayo doon? Hallelujah, hallelujah. May nakita si Bartimaeus na higit na mas maganda sa kung anumang bagay meron siya sa kasalukuyan. Ang kalaban kasi natin, comfort zone eh. Ang kalaban kasi natin, yung mga nakasanayan eh. At least kahit papano, pero may mas maganda dito. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Okay? Sige, let us review. Wake the desire again. Always expect resistance. Laging may laban. Name what you want. Be specific. Take off the old and take the new. Sige nga po as I end this message. Hallelujah. May I ask our keyboardist lang po. At may kikwento lang po tayo, no? Again, what do you want? Bakit ka nagpunta ngayon sa Palawan at naging part ng 43rd anniversary? Bakit yung mga taga-Bulacan? May mga taga-Bulacan pa dito eh. From Plaridel, from Balagta, from Pandi. May taga-Cavite pa dito ngayon. May taga-Quezon City. What do you want? May iba dito tumawid pa ng dagat. What do you want? Ikaw na dating kinagamit na ng Panginoon. What do you want? Hallelujah. 1990, meron po akong namatay na pangarap. Okay, balik lang natin, anak. Sorry. Pakibalik lang sa may death of a dream. Namatay po yung pangarap ko na hindi na makapag-aral. Nakatuntong po ako sa putik, laking bukid. Nakatuntong po ako sa hirap ng buhay. May iyak yung puso ko noon sa gitna ng init ng araw. Umiiyak ako, sabi ko, Lord, kung ayaw nilang umalis dito, aalis ako. Kaya lang ang problema, sabi ng magulang ko, anak, hindi ka makapag-aaral. Parang namatay po ako noon kasi ang alam kong pag-asa ko na lang is makapag-aral. 1990. Salamat sa Diyos, nakakilala po ako sa Panginoon.
na iba ang direksyon ng buhay ko. Pero nawala yung pangarap na makapag-aral. Hanggang sa may nag-challenge sa akin, nag-Bible school po ako. Salamat sa Diyos, nakapag-seminary ako. Kaya lang naiinggit ako sa ibang mga nag-testify bago magpastor. Yung pag nagkikwento sila, dati po akong ganito pero iniwan ko para sa Lord. Si Paring Manric saka si Pastor Alan, parehong mga taga-UST to. Si Pastor Manric, kung hindi nagpastor ito, abogado. Si Paring Alan, kung hindi po ito nagpastor, doktor po yun. Pastor Sandy, grabe, electrical engineer ito. Manager na ng company, pero i-give up. Pag nagkikwentuhan kami, ako ano give up ko? Pare, pinakamahirap ang give up ko. Tambay ako eh. Lugi sa akin ng Lord. Kasi dami, yung iba, ang laki ng iniwan niya. Ako yung pagiging tambay, ang hirap matulog nang walang ginagawa. Kaya minsan naiingit ako sa kwento nila, Pero ito kami ngayon, never kong nakita na in-underestimate ako ng mga kaibigan ko. Naiingit ako sa talino nila, sa husay nila. So, salamat sa Panginoon. Alam niyo na kapag minister ako sa FEU, nagkasal po ako, may mass wedding. Aba, pagtuntong ko sa may pinaka-oval, may kumirot sa puso ko, may nabuhay na pangarap sa puso ko na sabi, parang may bulong lang kay God, Loy, na-miss mo to, no? Hindi ka nakaapak. Hindi ka nakapag-aral sa university. Hindi ko po na-enjoy yung university. Wala po talaga, Bible school lang eh. 50 kami. Nilalatig ko ka pag hindi ka nagde-devotion. Pak, 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 pak. Ganun po yung parusa sa amin sa Bible. 50 na lang, may fraternity pa. Ano po? Bible school yun. Kaya, ang na-miss ko, every time na pumapasok ko sa university, na-miss ko. Hindi ko alam kung ano ang buhay ng college. Ano ang buhay sa university. Nagpunta ako ulit sa Lyceum. Nagturo din ako sa mga para sa campus. Pero hindi ko na-experience maging estudyante. Maging college student. Pumasok ako sa Iris. Ginawa ko isang panelist po doon. Lalaging parang may inggit sa puso. Pero salamat sa Diyos. After 35 years, nag-exam po yung anak ko, senior high na siya, sa isang dilaw at berdeng school. Pareho niya pong naipasa. 2 weeks ago po, ako ang mas excited. Kasi yung anak ko po, pumapasok na po sa berdeng paaralan. So, for me, this is uncommon favor. Mula sa pamilyang hindi man lang nakatuntong sa college, wala pong naabot sa buhay. Ngayon, sabi ni God sa akin, anak, hindi ko ipinaranas sa iyo kasi may next generation pa na magpapatuloy ng pangarap mo. Tinatanong ako ni Lori palagi, Daddy, nakikita mo ba sa amin ni Lucas magpo-full time kami? Yes, anak, pero mag-aaral kayo. Na-miss ko mag-aaral, anak. At nung papasok na po siya, lagi kong sinasabi sa kanya, anak, it's not about pag-aaral. Ikaw as a Christian, may mission ka. Bakit ka inalaw ni God na mapunta sa campus? Ang sabi ko lang sa kanya, Lori, represent Jesus well. Ipakita mo, anak, paano ka napunta dyan. Awa ni God, biyaya ng Diyos, kaya ka nakapag-aral. Biyaya ng Diyos, kaya ka nakakatuntong ngayon sa hindi mo dapat matuntungan. Yung dapat mong marating, hindi mo dapat marating yan. Pero kaawaan ng Diyos ang naghatid sa iyo. Can I hear amen? Meron po bang kamukha si Pastor Lloyd dito? Sige nga, tanungin kita. May oras pa naman konti. Pag binabalikan mo ba yung dati mong pangarap, nasasaktan ka pa rin dahil alam mo hindi natupad? Pag binabalikan mo ba yung totoo mong pangarap at hindi natupad, nasasaktan ka pa rin ba? Huwag kang mag-alala. Nakikita ng Diyos ang iyak ng iyong puso.
handa iyang buhayin ng Panginoon, handang gisingin ng Diyos ang iyong mga natutulog na pangarap, maybe hindi na para sa iyo, para na sa iyong mga anak, para susunod na generation. Anyayahan kong tumayo, yung mga gustong gisingin ng Diyos yung kanilang puso sa oras na yon. Kasi nga po, yung may mga pangarap na gusto mong maabot, baka isinuko mo na. Pastor ka ngayon, sabi mo, iko-conquer ko ang city na ito. Pero nung nasaktan ka, wala na. Hindi na nababanggit sa prayer. Maring I don't know kung ano pa yung iba mga pangarap mo sa buhay. Pero nakatuntong tayo ngayon sa presence ni God. And do not miss the divine moment. Magsasama-sama tayo rito mostly hanggang linggo. Daraan si Jesus. At ngayon nagsisimula na. Kay Pastora Ibi pa lang, grabe na yung breakthrough. Grabe na yung pagde-declare ng uncommon favor sa atin. Huwag ka naman pumayag na kapag dumaan si Jesus, may sasabihin siya sa iyo, may ipaparanas siya sa iyo. Ang nais ni God ngayon sa buhay mo, maging honest ka lang. What do you want? Lord, open my eyes. Lord, ibalik mo yung tibok ng aking puso. I-revive mo yung aking puso. Biyaya ng Diyos, biyaya ng Panginoon na ma-revive ang ating puso. Ipagpe-pray ko po kayo ngayon. And naniniwala po ako, yung iyak na yan will lead to uncommon favor of God. Makikita mo sa sarili mo, wala akong maipagmamalaki. Wala akong maipagyayabang. Lahat ay awa, lahat ay pabor ng Panginoon. Taas natin yung dalawang kamay natin sa Panginoon sa oras na ito. Father God, may kausap ako ngayon dito. Panginoon, dati, grabe yung pangarap niya. Siya yung isa sa sumisigaw, parang si Bartimeus. Magiging proud ang pamilya ko sa akin. Tutulong ako sa pagbabago ng bansa namin. Lord, gagamitin niyo po ako, oh God. Pero nung masaktan ka, pinatahimik ka, kinorner ka, at sinasabi ng mundo sa iyo ngayon, hindi ka deserving tumanggap. Hindi ka deserving tumanggap na makaranas ng maraming bagay sa Panginoon. Makasalanan ka na. Tapos ka na. Hindi totoo yon. Hindi totoo yon. Ito yung moment mo na sinasabi ni God, tinatanong ka, ano yung gusto mo na hindi kayang ipagkaloob ng iyong magulang, na kaya kong ipagkaloob sa iyo? Ano yung nais mo na hindi kayang ibigay ng gobyerno, pero kaya kong ibigay sa iyo? Ano yung ninanais ng iyong puso? Ano yung sigaw ng iyong puso? Father God, in the name of Jesus, katagpuin niyo yung mga kabataang may sigaw ngayon na sinasabi nila, maapakan ko ang pangarap na inilagay ng Diyos sa akin. Yung mga kapwa ko pastor na sa pagsisimula magpastor, ang daming ninanais. Nung makaranas ng problema, Lord, tulungan niyo po na gumaling ang puso ng aking kamanggagawa po, O God. And I speak, O Lord, lahat ng naabot ng tinig na ito, bubuhayin mo, gigisingin mo po, O God. I pray for the next 4 days, O God. Walang uuwi galing sa Palawan na hindi binuhay ang puso, na hindi nagkaroon ng pangitain at bagong direksyon ng buhay. Thank you so much, O God. Ang pinakamalakas na palakpak ng papuri ay para sa Panginoon. Thank you, Jesus. Sabi natin, thank you, Jesus. Sabi natin, thank you, Lord. Hallelujah.